Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga naman sa mga nasa Pilipinas. By the way, this is June 21 sa Pilipinas. Kaya Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nasa Pilipinas. Itong broadcast natin ngayon ay ginawa ko pong ika-anim ng gabi para sa kapakanan ng mga kaibigan na natin na nasa kabilang coast ng Amerika sa West Coast para mas maaga sa kanila dahil meron po tayong 3 oras na diferensya. At para naman sa mga nasa Pilipinas na nag-aabang din ng pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Muli, magandang umaga po at saka magandang hapon kung nasan man kayo. Ang ating pong pag-aaral ay kasunod lang nung ginawa natin nung isang linggo. Inaral po natin yung aklat ng Henesis, ika-11 kapitulo, yung huling ika-27 hanggang 32 talata. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, o ngayong gabi sa amin, umaga sa inyo, ay yung kasunod lang na kapitulo. Kapitulo 12 ng Henesis, talatang 1 hanggang 9. Marami nang nagsermon tungkol dito sa tekstong ito at marami nang inspirasyon na ibinigay ang Diyos. Ang aking panalangin ay sa pamamagitan nito, mabigyan din tayo ng inspirasyon at mas maging maliwanag sa atin kung anong ibig sabihin o sinasabi ng salita ng Diyos sa pagkakataong ito. Nung isang linggo, parang pagbabalik-aral po, nung isang linggo na pag-usapan natin yung pagbaba ng Diyos sa ika-11 kapitulo ng Henesis. Bumaba ang Diyos, yun ang ibig sabihin ng pangalang Yared. At nagkawatak-watak ang tao sa Tore ng Babel, yun ang ibig sabihin ng Peleg. Mula sa paggalat ng tao, tinawag si Abram, hindi pa siya Abraham, Abram pa lang, upang maging simula kung paano ibabalik ng Diyos ang tao sa Eden. Kasi yun ang unang suliranin sa ika-3 kapitulo ng Henesis. Pinalayas o itinaboy sila sa Hardin ng Eden. Kung magagayon, kung tuloy-tuloy ang kwento ng Biblia, may kinalaman yung Hardin ng Eden sa Tore ng Babel. Ngayon, binanggit din natin yung suliranin ni Sarah pagdating doon sa huling talata doon sa kapitulo 11 na si Sarah ay baog at si Abram ay matanda na. In fact, English na. In fact, 75 taon na si Abram nung nagsimula siya maglakbay mula sa Haran papunta sa lupang pangako o sa Kanaan. So, matanda na talaga siya. Kung kaya't ang ating tanong nung isang linggo, anong mangyayari sa talaan ng lahi na sunod-sunod mula sa ika-5 kapitulo at saka ika-11 kapitulo? Anong mangyayari sa talaan ng lahi? Ano rin ang mangyayari sa kakayahan ng Diyos na tanggalin ang sumpa doon sa ika-3 kapitulo ng Henesis upang makabalik ang tao na kasama sa presensya ng Diyos? Sa araw na ito, ang ating teksto matatagpuan sa Henesis, kapitulo 12, 1 hanggang 9 na talata. Babasahin ko po sa ang dating Biblia. Ito po ay lumang salin. Pero sundan niyo po kung meron kayong ibang Tagalog na Biblia. Ang sabi po sa akin, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupang lupaing ituturo ko sa iyo. Mahirap yung Tagalog niya talaga. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Galing. Pangatlong talata. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya, yung kanyang pamangkin. At si Abram ay 75 taon nang umalis sa Haran. Ika-5 talata, sinama ni Abram si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran. Ibig sabihin yung mga alipin nila. At nagsialis sila upang pasalupain ng Kanaan at dumating sa lupain ng Kanaan. Ika-6 na talata. Naglakbay sa lupain si Abram hanggang sa dako ng Sikem, hanggang sa punong ensina ng More. At nooy nasa lupaing iyon ang Kananeo. Ibig sabihin,
Nandun pa yung mga original na mga katutubo, yung mga Kananeo. At napakita ang Panginoon kay Abram at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupain ito at siya magtatayo roon at siya nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. At mula roon ay lumipat siya sa bundok na nasa silanganan ng Bethel. At doon niya itinayo ang kanyang tolda na nasa kanluran ang Bethel at nasa silanganan ang Hai. At siya ay nagtayo doon ng dambana sa Panginoon at sinambitla ang pangalan ng Panginoon. At si Abram ay naglakbay na nagtuloy sa dakong timugan. Ang hirap ng Tagalog. Itong salin po ito nalimbag nung 1902. So matagal na talaga. Marami pang ibang salin na Tagalog. Susubukan nating kumuha ng bago-bago sa susunod. Pero mahirap to dahil yung pagkakatagalog niya ay classical ang tawag dito. At marahil, iniisip ko kasi kaya ako ito ginamit dahil kahit na nasan ka man, basta marunong ka ng Tagalog, kung kahit ka ay nasa silangan o sa timog o sa hilaga ng Pilipinas, kahit pa paano may alam ka ng konti sa Tagalog. Ngayon, sa ating pong nabasa, mapapansin inatasan ng Diyos si Abram na maglakbay po sa patungong Kanaan. So mula siya sa Ur hanggang nakarating siya ng Haran kasama yung kanyang tatay at pumunta siya ng lupang Kanaan. Yung Kanaan ngayon ang tinatawag nating Palestina. Ang tanong, bakit kinakailangang utusan siya ng Diyos na iwan ni Abraham ang kanyang pamilya, ama at lupain? Bakit kailangang umalis ni Abraham mula sa Haran o mula sa Ur, papuntang Haran, papuntang Kanaan? Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa kanya? Bakit? Gusto ko pong ipaliwanag yung dahilan, yung ano yung nasa sa likod nito, dahil may dahilan lagi ang Diyos. Sa lumang gitnang silangan ay talamak po ang relihiyon ng mga Diyos-Diyosan. Marami silang nagpapaligsahang mga Diyos na may kanyang-kanyang teritoryo sa, ang tawag natin sa Mesopotamia o sa cradle of civilization. Kung kaya't, yung pagtawag ng Diyos kay Abraham ay kinakailangan upang alisin ng Diyos si Abraham mula doon sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin, ang kanyang pag-iwan sa kanyang kamag-anak, lupain at ama ay nangangahulugan ng kanyang pagtatakwil sa dati niyang mga Diyos-Diyosan at pagsunod sa iisang Diyos, yung Diyos na nagpakita sa kanya. Ang sabi sa 11 kapitulo, yung huling pangungusap doon, nagpakita ang Diyos sa kanya, tinawag siya ng Diyos para pumunta siya sa lupang pangako o yung lupain ng Kanaan. Ang ibig sabihin, iniwan ni Abraham yung pwede niyang iwan at lalo na iniwan niya doon yung mga Diyos-Diyosan niya at sumunod siya doon sa isang Diyos na tumawag sa kanya. Kung kaya kinakailangan siyang tawagin ng Diyos mula roon para magkaroon ng pagtalikod doon sa mga dati ng Diyos. Ang pagpapasa niyang talikuran, yung kanyang mga Diyos-Diyosan at sumunod kay Yahweh ay isang malaking pasya para kay Abram. Marahil ito rin yung pasya ng maraming taong dating hindi pa mananampalataya nakakilala Jesus. Dati may iba silang sinasamba, ngayon isa na lang kanilang sinasamba. Ito rin yung awit ng mga Israelita doon sa Deuteronomio, Kapitulo 6. Hero sa English, Hear O Israel, the Lord your God, the Lord is one God. Iisa lamang ang Diyos, Israel, pakinggan mo siya. Ito yung sinasabi ng Diyos kay Abraham. Ito yung gusto niyang sabihin, umalis ka mula sa iyong kinalalagyan, mula sa iyong mga Diyos na nagpo-protekta sa iyo at nagpapala sa iyo, sundin mo ako at ako mismo magpapala sa iyo. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sa unang 3 talata, mapapansin niyo po yan. Ang sabi ng Biblia, gagawin kitang isang malaking bansa at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran o pagpapala. Yung pagtawag ng Diyos ay may kaakibat na pagpapala. Anong gagawin ng Diyos kay Abram? Ngayon, mas maunawaan po natin to kung babalikan natin ang salaysay sa Tore ng Babel kasi merong hibla ng koneksyon. Ang pakay ng mga tao sa Tore ng Babel ay gumawa ng lungsod o isang kabihasnan upang hindi sila magkawatak-watak. Sa madaling salita, bansa. Ito rin ang pakay nila na magtayo ng templo sa ibabaw nung kabihasnan na yon o nung syudad na yon upang ang kanilang pangalan ay matanyag. Sa madaling salita, para parangalan ng kanilang pangalan. Ganito yung pangako ng Diyos kay Abraham.
padadakilain ko yung pangalan na hindi nagawa ng mga tao sa Tore ng Babel. At pagpapalain kita, pararamihin kita na yung nangyari sa Tore ng Babel nagkawatak-watak. Binaliktad ng Diyos ito sa pamamagitan ng pangako niya kay Abram. Pinili siya kagaya ng pagpili ng Diyos sa iba pang mga tao bilang instrumento kanyang pagpapala. Ito ang paliwanag ng talatang 3. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Anong ibig sabihin nito? Hihimayin po natin para maliwanag. Ang sabi ng Diyos, pagpapalain kita, pararamihin kita. Ang eksaktong pagkasabi ng Diyos sa kanya, gagawin kitang isang malaking bansa at pagpapalain kita, padadakilain ko yung pangalan. Gagawin kitang malaking bansa at padadakilain ko ang iyong pangalan. Ang ibig sabihin nito, yung gustong gawin ng mga tao sa Tore ng Babel ay gagawin ng Diyos kay Abraham. Pero, bakit ba gustong gawin ng Diyos yun kay Abraham? Ito ang 1,000,000 tanong, 1 million question. Bakit gagawin ng Diyos kay Abraham? Kapag hindi natin naunawaan yung sequence, yung pagkakasunod-sunod nung dalawang pangakong yun, hindi rin natin maintindihan. So, yung unang pangako na padadakilain kita at gagawin kitang malaking bansa ay yung paano. Yung dulo, yung pangatlong talata, yung pagpapalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan mo, yung bakit. Ulit. Bakit pinili ng Diyos si Abraham? Kasi pagpapalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Paano? Gagawin siyang malaking bansa at padadakilain ang kanyang pangalan. Kapag nagkamali tayo ng pagkakasunod-sunod, mamumroblema tayo. Kapag pinutol lang natin sa gitna, mamumroblema tayo na malaki. Bakit ba may pagpapala? Hindi natatapos ang pagpapala sa isang tao. Dahil may pagpapala, kasi may gagawin ng Diyos. Pinili na si Abraham kasi may gagawin ng Diyos kay Abraham. Sa palagay ko po, mas maunawaan natin ito kung babalik tayo dun sa Tore uli ng Babel. Kasi importante yung Tore ng Babel para i-connecta natin mabuti kung bakit ba nagkaganito ang mundo, bakit biglang pumili ang Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Ang mga nagbabasa ng Biblia, humihinto dun sa pangako kay Abraham at marahil nakakaligtaan nila yung punot dulo kung bakit si Abraham pinili ng Diyos. Sa ibang kaisipan, nakakatawa to kasi yung mga ibang mananampalataya, may mga paboritong talata sa Biblia. Isa sa paboritong talata sa Biblia, yung Mateo 6:33. Sa English, memorize natin yan. Pero sa Tagalog, ang sabi ng Biblia, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Yung ibang mananampalataya, dahil sa sobrang excitement siguro ang tawag doon, nalilimutan yung unang dalawang pangungusap, natutuon doon sa lahat ng bagay idaragdag sa'yo. Pero may nauna doon. Ano yung unahon? Wag lang tatalon tayo, kasi pag tumalon tayo, magkakaproblema tayo. Lahat ng bagay idaragdag sa'yo. Pero, ang unang pangungusap may kinalaman sa kaharian at katwiran ng Diyos. Unahin mo yung katwiran ng Diyos, idaragdag niya sa'yo. Hindi pwede yung idaragdag niya sa'yo, saka mo uunahin yung katwiran ng Diyos. Dahil ito yung pagkakasunod-sunod ng talata. Isa pa marahil ay yung Jeremias, talatang 11, kapitulo 20, o Jeremiah 29:11. Pag sinabi ko Jeremiah 29:11, it rings a bell. Huwag natin kalimutan na yung pangako ng Diyos sa mga Israelitang nasa Babylonia, ang sabi kasi sa English, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, ching, 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 ching. Parang malaking bell. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. It's good. Maganda siya. Pero may naunang talata, yung talatang 10. Sa talatang 10, mababasa natin doon na kailangan nila maghintay ng 70 taon. Kung hindi mo babasahin yung 10 talata at tatalon ka lang sa 11 talata, magkakaproblema tayo na malaki. Kasi may plano ang Diyos at merong taon ng paghihintay bago mangyari ang plano ng Diyos. Sa madaling salita, ang ating pagbabasa, ang layunin ay hanapin natin yung punto ng manunulat,
upang hindi kailangan mag-imbento ng sariling mensahe. Ngayon, kaakibat nitong unang 3 talata na pangako ng Diyos kay Abram. Pakinggan niyo po ito mahalaga. Ito yung punto. Yung unang 3 talata ay paraan ng Diyos upang ipakilala kung sino siya. At kung ano ang kanyang kaibahan sa mga dating Diyos ni Abram. Anong ibig sabihin ko dito? Sa lumang gitnang silangan, ang mga tao ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ng may kapalit. Sumasamba sila, pagpapalain sila ng mga Diyos-Diyosan nila. Sumasamba sila, nag-aalay ng mga kung ano-ano, pagkain, damit, at iba pang mga bagay para pagpalain sila. Ibig sabihin, itong pagsambang ito ay by transaction ng kapalit. Pagkat yung mga Diyos o mga Diyos-Diyosan sa lumang gitnang silangan ay mga Diyos na mayroong pangangailangan. Hindi talaga totoong mga Diyos. May pangangailangan dun sa konsepto ng kanilang pakikipagpisan sa mga tao. Kung kaya, kinakailangan ng mga tao sa lumang gitnang silangan na bigyan sila ng handog, dasalan sila, at kung ano pa mga bagay. Ang mga Diyos sa gitnang silangan ayon sa mga dalubhasa ay mga seloso, kapritsoso, hindi makatwiran, at madaling masaktan. Kabaliktaran to si Yahweh. Ang pangako ni Yahweh kay Abram ay hindi humihingi ng kapalit. Ito ay puno ng pagpapala. Sa pamamagitan ng unang 3 talata, sinasabi ng Diyos kay Abraham na ang gusto niyang basehan ng pagsamba ay hindi dahil may kapalit siyang ibibigay, kung hindi ito ay kusang loob ni Abram bilang pasasalamat sa Diyos. Pagkat ang totoo niyan, hindi kailangan ni Yahweh ang anuman. Walang pangangailangan si Yahweh. Hindi siya kailangan damitan, pakainin, dasalan, pagtirikan ng kandila, punasan ng padyo, aluin sa pamamagitan ng mga awit at tambol. Si Yahweh ay walang pangangailangan. Hindi niya tayo kailangan. Gusto niyang sabihin sa unang 3 talata, ako ay magpapala sa iyo at hindi mo ako kailangan bigyan ng kapalit. Kasi wala akong kailangan sa iyo, Abram. Pero ang gusto ko ay pagsambang kusa mula sa iyo. Ito'y paraan niya para sabihin niyang hindi ako kagaya ng mga Diyos na iniwanan mo sa Ur o sa Haran. Ako ay Diyos na walang pangangailangan. Naalala niyo po ba si Propeta Elias? Ilang daang taon ang lumipas, dumating si Propeta Elias. Ito yung panahon na marami ng mga hari sa Israel. At isa sa mga hari ay si Ahab. Ngayon, yung pangyayaring noon, yung mga Israelita, maraming mga panahon na pagkakataon na tumatalikod sila sa Diyos. So, ang ginawa nito ni Propeta Elias, lumabas siya. At ang sabi niya, hinahamon ko kayo mga propeta ni Baal. Patunayan natin ngayon kung sino ang totoong Diyos, si Baal ba o si Yahweh. So, nagkita-kita sila sa bundok ng Carmel. At ang sabi ni Elias, sa 450 propeta ni Baal, mag-alay kayo, ibibigay ko sa inyo ang buong kalahating araw. Ano man ang paraan ng inyong pagsamba, gawin nyo. Ang kailangan lang natin, humingi ng tanda mula sa langit. Gusto ko magpababa ng apoy ang Diyos. Kung sino mang Diyos ang kaya magpababa ng apoy at magbibigay ng tanda sa atin, siya ang totoong Diyos. Yan ay sa gitna ng maraming mga Israelita. Nangyari nga yun. Kung kaya, nagpunta lahat sila sa bundok ng Carmel. Nauna yung mga propeta ni Baal, na mga Israelita din. Kasi nagbago sila ng Diyos. Yung 450 propeta ni Baal ay nagsayaw, tumawag kay Baal, nagdasal, nagwagayway ng kung ano-ano upang hingin yung pagpapala ni Baal at humingi ng tanda mula sa langit, ng apoy mula sa langit. Nung magtatanghaling tapat na, ito si Elias, sarcastic to eh. So, may konting pagtutuya ang sabi niya sa unang hari, Kapitulo 18, 27 hanggang 28. Itong sabi niya. At nangyari, nang kinatanghaliang tapat, ay biniro sila ni Elias. Ito pa pagtutuya, biniro, pero sarcasm to. At sinabi, sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya'y Diyos. Siya ngayon nagmumuni-muni, o nasa tabi, o nasa paglalakbay, o marahil siya'y natutulog. At marapat gisingin. At sila'y nagsisigaw ng malakas,
at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang bumulwak ang dugo sa kanila. Ito po mga kapatid, yung salaysay nito ay eksaktong imahe kung ano ang klase ng Diyos meron sa lumang gitnang silangan. Na yung mga tao o yung mga propeta o mga pari ng mga Diyos ay kinakailangan mag-alay ng dasal, magsisigaw, magsisayaw, at nagkukudlit ng mga, ang sabi dito, nagkukudlit sila ng mga sundang o mga kutsilyo, kusundang para gilitan yung kanilang mga katawan para magdugo. Kasi yung dugo ang pangtawag nila kay Baal. Ito yung sinasabi ng Diyos na kakaibahan niya doon sa mga Diyos-Diyosan ni Abraham. Hindi ako yung Diyos na kagaya nito pagkat ako'y Diyos na walang pangangailangan. Ito po yung klase ng Diyos na iniwanan ni Abraham sa Mesopotamia at saka sa Haran. Ito ang eksaktong kabaliktaran ni Yahweh para lang mabigyan natin ng paglilinaw. Para sa mga Israelitang nagbabasa nito sa panahon ni Moises. So, konting pagsulong. Panahon ni Moises, nandun sila sa ilang, nagbabasa yung mga tao at mababasa nila si Abraham. Anong ibig sabihin nito? Madali nilang matutukoy na ang Diyos na tumawag kay Abraham, yung kanilang ninuno, ay Diyos din na kaya silang dalhin sa lupang pangako. Hindi ba? Para sa naman sa mga Israelitang nagbabasa ng kasaysayan sa panahon ni David, kanila mapagtatanto na ang kanilang tagumpay ay patunay sa pangako ni Yahweh kay Abraham. Sulong pa tayo ng konti ng panahon ng pagkabihag. Para sa mga Israelitang nagbabasa ng kasaysayan sa panahon ng pagkabihag, ito ay babala na ang pagpili ng Diyos sa kanila ay hindi dahilang maaari na nilang abusuhin ang biyaya ng Diyos. Pagkat ang katunayan, di nila silang bihag sa Babylonia. At hindi nila pwedeng abusuhin ang pagpili ng Diyos. At sabihin sa kanilang sarili, pinili kami ng Diyos, kaya pwede na namin gawin ang aming gusto. Para sa atin naman ngayong mananampalataya na nagbabasa sa salaysay ni Abraham, mapapatunayan natin na hindi natutulog ang Diyos. Mapapatunayan natin na hindi naapektuhan ng virus ang Diyos o naka-quarantine ang gawain ng Diyos pagkat aktibo ang Diyos na hindi kagaya ni Baal. Hindi siya natutulog, hindi siya nagmumuni-muni, hindi siya naglalakbay o nasaan man. Aktibo ang Diyos at namamahala siya sa panahon natin ngayon. Sa madaling salita mga kapatid, ang Diyos ni Abraham ay nagpakilala at nag-iimbita sa tao na makipagtipan muli sa Diyos. Kasi itinaboy na nga siya ang mga tao sa 3 kapitulo ng Genesis. Ngayon gusto uling makipagtipan ng Diyos. Gusto niyang uling magsimula at magkaroon ng relasyon. Ngayon hindi sa pamamagitan ng pagsambang may kapalit o katapatan lamang dahil may pagpapala. Ang nais ni Yahweh ay pagsamba na ang basehan ay relasyon. Maraming relihiyon sa mundo na ang basehan ng relasyon nila sa Diyos ay dahil may kapalit, may pagpapala. Maraming mananampalataya ang nakakilala kay Jesus. Ngayon mananampalataya na. Pero yung kanilang mentalidad o yung kanilang pag-iisip, ganun pa rin. Lagi may pagsambang may kapalit. Kaya minsan ang panalangin ng mananampalataya, Panginoon, bigay mo lang ito sa akin, ganito ang gagawin ko para sa iyo. Panginoon, sagutin mo lang yung panalangin ko. Hindi ako magliliban ng pagsamba ng isang buwan. Yung mga ganon, may kapalit. Hindi ito ang tamang relasyon sa Diyos. Kasi yung relasyon, walang kapalit. Hindi ba ito din ang basehan ng relasyon natin sa ating mga asawa o sa ating mga anak? Tayo ba ay nagbibigay ng mabubuting bagay ng may kapalit? Hindi naman. Yung sakripisyo natin sa ating mga anak, wala namang kapalit yun. Yung ginagawa natin sa ating mga asawang paglilingkod, wala nang kapalit yun. Ito ay dahil sa pag-ibig. Ito rin ang gustong sabihin ng Diyos kay Abraham, yung relasyon mo sa akin ay hindi may kapalit. Gusto ko yung relasyon na to ay kusang pagsamba dahil nagmamahala tayo sa isa't isa. Binanggit po sa ating text na noong nakarating si Abraham sa lupain ay naroon ng mga Kananeo. At sa talatang 7, tiniyak ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako. Ang sabi po ng Biblia ganito, at napakita ang Panginoon kay Abraham at nagsabi, sa iyong lahi ay ibibigay ko ang lupaing ito. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na napakita sa kanya. Ngayon, ituon po natin ang ating pansin, hindi lang sa sinabi ng Diyos, kundi doon sa pamamaraan ng kanyang pakikipag-usap kay Abraham. Ang sabi ng kasulatan, napakita ang Diyos.
o nagpakita ang Diyos kay Abraham. Ngayon, hindi po pangkaraniwan na ang Diyos ay magpakita o maghayag ng kanyang sarili kung tutuusin bilang na bilang yung mga panahon na nagpakita siya sa kasaysayan ng Biblia. Sa makatuwid, ang kanyang pagpapakita kasama ng kanyang salita o pangako ay sapat na katiyakan kay Abraham para sa kanyang kinabukasan. Hindi lang siya nagsalita, nagpakita pa siya. At sinasabi niyang, hindi ako kagaya ng mga Diyos mo doon sa unang gitnang silangan na hindi mo nakikita pagkat hindi sila totoo. Ako ang totoong Diyos at kaya kong magpakita sa iyo at sabihan kita, ito ang aking pangako sa iyo. Totoo ako. Ito ang aking garantiya para sa iyo. Naiintindihan ko po na ngayon hindi nagpapakita ang Diyos. Ako, sa tanang buhay ko, hindi ko pa nakita ang Diyos. Hindi pa rin ako nakarinig ng boses ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na hindi totoong Diyos. Kasi marami na ng mga nagpatunay. Marami nang nag-testify tungkol sa katunayan na may Diyos. Ang pinakahuling witness niyan, sila Apostol Pedro, Juan at Santiago. Doon sa bundok, ang sabi nila, at nakita namin, nahawakan namin, nakapilig namin, narinig namin yung Diyos na nagkatawang tao, si Jesucristo. So, totoong may Diyos. Hindi kailangang hingin pa natin sa Diyos na magpakita siya sa atin. Totoo na. At yung salita niya, nagpapatunay, kung ano yung mga ginawa niya ng una, nagpapatunay ngayon sa ating karanasan. Ngayon, liwanagin ko pong muli. Itong pangako ng Diyos kay Abraham, hindi ito pangako na bibigyan siya ng lupain at doon natatapos ito. Ito ay pangako ng Diyos na bigyan siya ng lupain upang, malaking upang siya ay maging pagpapala sa lahat ng bansa. Kaya lamang siya binigyan ng pagpapala. Kaya lang siya gagawing malaking bansa. Kaya lamang padadakilain ng kanyang pangalan upang maging pagpapala siya sa lahat ng bansa. Huwag natin kakalimutan yan. Nangangahulugan na ang lupain na ibibigay ng Diyos kay Abraham o Abram ay paraan ng Diyos, hindi lang biglang para bigyan ng pag-aari si Abraham, kundi pag-aari pa rin to ng Diyos at gagawin lang niyang tagapamahala si Abraham. Okay, liwanagin po natin. Ito ang problema ngayon sa gitnang silangan dito sa Palestina. Kasi nung dumating ang mga Israelita, nung 1,948, naging estado po sila. Nagsimula na rin silang bumili ng mga lupa na pag-aari ng mga Palestina o yung mga Arabo. At yung iba, ang sabi ng maraming mga ulat, inuusog nila yung border, inuusog nila, pinagtatayuan nila ng mga kibbutz o yung mga komunidad ng mga Hudyo para maangkin nila uli yung lupa. Kasi ang punto nila, amin tong lupa, pinangako to ng Diyos sa amin eh. Ito controversial ng konti, pero liwanagin natin. Ang nagmamay-ari ng mundo ay ang Diyos. Hindi po ba? Wala naman talaga tayong pag-aari. Sabi ni Job, hubad akong lumabas sa mundo, hubad din akong aalis sa mundo. Wala naman ako matadala. Yung lupang pangako o lupain ng Kanaan o Palestina ngayon ay ipinangako ng Diyos kay Abraham upang gawin siyang tagapamahala noon. Ipinangako sa kanya na kanyang magiging inheritance. Pero ang ibig sabihin nito, tagapamahala lang siya. Hindi niya maaaring angkinin yun. Sa katunayan, namatay siya nang hindi napapa sa kanya yung lupang Kanaan. Kasi ang sabi ng Diyos, bibigay ko sa iyo, sa iyong salinlahi, sa iyong mga anak. Tagapamahala lamang si Abram. Palawigin natin, ibalik natin sa pangalawang kapitulo ng Genesis tsaka 11 kapitulo. Sa pangalawang kapitulo, ang hardin ng Eden ay ginawa ng Diyos at inilagay doon ang tao. At nandun ang presensya ng Diyos. So nilikha niya yung buong mundo, pero yung hardin ng Eden ay espesyal sa kanya pagkat doon siya nananahan. At yung dalawang taong nandun, si Eva at si Adan, ay para mga pari. Sila yung tagapangalaga ng Eden. Doon nananahan ng Diyos. Pero nung magkasala sila, tinaboy sila ng Diyos. So ito yung pinananahanan ng Diyos. Kaso hindi na makapasok ulit ang tao. Panahon din Noe, bumaha. So nawala na yon. 11 kapitulo ng Genesis. Nagpa siyang tao magtayo ng tore. Kasi naisip nila, asan ang presensya ng Diyos? Kailangan namin ng Diyos. Pero gusto rin nila na sila maghari. Ayaw nilang tagapamahala. Gusto nila sila ang boss. Ang Diyos ang tagapamahala.
Kung kaya nagtayo sila ng malaking lungsod. Sa ibabaw nun yung tore, yung sigurat. Upang hikayatin ng Diyos na bumaba at manahan sa kanilang syudad. Yun ang ibig sabihin talaga kung bakit merong sigurat o yung templo sa tore ng Babel. Anong connection nito sa ika-12 kapitulo? Ang ibig sabihin, hindi pinayagan ng Diyos na bumaba siya. Sa katunayan, bumaba siya para guluhin o magkawatak-watak ang tao. Sa ika-12 kapitulo, bumaba siya at nagpasya siyang muling manahan sa piling ng tao sa pamamagitan ng lupaing ibibigay niya kay Abraham at sa pamamagitan ng lahi ni Abram. Ibig sabihin, si Abram yung pumalit kay Eva at kay Adan na mangangalaga nung templo, nung hardin ng Eden sa lupang Kanaan. Okay, medyo pagka hindi lang natin siya nakuha yung hibla ng salaysay, mahirapan tayong unawain to. Pero kung pagtatahi-tahiin lang natin yung salaysay mula sa ika-2 kapitulo, ika-11 kapitulo, ika-12 kapitulo, gustong manahan uli ng Diyos at gagawin niya na yung lupang pangako mula sa marami naman pwedeng gamitin, ba't hindi na lang dito sa Phoenix, Arizona? O ba't hindi na lang sa Maynila? Bakit Kanaan? Yun ang gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero hindi dahil special yung lugar, kung hindi dahil ginawa siyang special ng Diyos. Pagkat doon niya gustong manahan. Isusulang ko po ng kaunti yung usapin ito. Sa panahon ni Jacob. So, si Abram, nagkaroon siya ng anak si Isaac, nagkaroon ng anak si Isaac, si Jacob. Okay, wag tayo malilito. Abram, Isaac, Jacob. Panahon ni Jacob. Apo ni Abram. Merong salaysay sa Biblia na kasi may kapatid tong si Jacob, nagutom yung kapatid niya si Esau, at ang pangako ni Isaac, sa panganay mapupunta yung pagpapala na ipinagpala ng Diyos kay Abraham, pinasa kay Isaac, ipapasa niya kay Esau. Narinig nung nanay ni Rebecca. Kung kaya, dahil si Rebecca, paborito niya si Jacob, sabi niya hindi. Kailangan makuha ito ni Jacob. So, anong nangyari? Nagutom si Esau. Ang sabi ni Jacob, kung ipagpapalit mo yung karapatan bilang panganay, ibig sabihin yung pagpapala ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, mapupunta sa kanya. Ibibigyan kita ng papaitan. So, pinagluto ni Jacob ng papaitan si Esau at pinagpalit niya yung kanyang karapatan bilang panganay, yung pagpapala ng Diyos na ibinigay niya kay Abraham. Malaking kalapastanganan to. At dahil dyan, nakuha ni Jacob yung pagpapala ni Isaac. At dahil dyan, nagalit din yung kanyang kapatid. Tumakas siya dahil papatayin siya ng kanyang kapatid. Napunta siya sa isang lugar na nung gabi na naginip siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya nagmanhik manahog yung mga anghel. At nung siya magising, sabi niya, ito ang bahay ng Diyos. Pagkat may mga anghel. Ang pangalan ng lugar na yon, pinangalanan niyang Bethel. Ang unang pangalan niya talaga nung una, panahon ni Abraham, Luz. So, naging Bethel. Makikita natin yan sa 28 kapitulo ng Genesis. Anong ibig sabihin nito? Yung pagpili ng Diyos sa lupang pangako, malaki po yan. Pero nandyan sa loob, yung kung saan nagpakita ang Diyos kay Abraham, sa Sikem, nagpakita ang Diyos kay Jacob, sa Bethel. At dito rin itinayo yung templo ni Solomon sa Jerusalem. 10 milya sa timog ng Bethel, kung saan nagpakita ang Diyos kay Jacob. Ang ibig sabihin, espesyal yung lugar. Kasi pinili siya ng Diyos. Pero, anong meron sa lugar? Talaga bang likas tong espesyal? O dahil lang pinili ng Diyos yung lugar? Kagaya ni Abram. Gusto ko pang liwanagin itong konsepto ng pagpapabanal. Sa Lumang Tipan, yung salitang Hebreo na kadosh o kadosh, ang ibig sabihin nito ay holy sa English, ay pagiging banal. Ito pong salitang pagiging banal ay may kinalaman sa status o yung aking katatayuan. Yung lupang pangako, kagaya ni Abraham, ay pinili ng Diyos para panahanan ng Diyos. Pinili ng Diyos ang lupang pangako o Kanaan para panahanan ng Diyos. Pinili ng Diyos si Abraham para mapagpala ang lahat ng bansa. Hindi dahil silang pareho ay likas na banal, kung hindi pinaging banal sila ng Diyos at binago yung katatayuan
ordinaryo lang sila, pero binago yung katatayuan. Ayun ang ibig sabihin ng pinaging banal. Mas madali itong unawain dun sa konsepto ng pagkakasal. Dati, nung binata pa ako, ang pangalan ko Norbert Manzano. Pagka nag-fill out ako ng mga forms, ang nilalagay ko doon sa status ay S, single. Pero nung nag-asawa na ako, ang nilalagay ko na sa status ay M, married. Wala namang nabago sa akin. Pareho pa rin. Pumuti lang yung buhok ko. Dumami lang yung bigote. Pero may nabago yung status. Yung katatayuan. Si Abraham at saka yung lupang Kanaan, wala namang nabago sa kanila. Pero nabago yung katatayuan. Naging banal. Walang kinalaman po sa magandang asal. Walang kinalaman sa pagbabagong buhay. May kinalaman sa status o sa katatayuan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, nung binago yung kanilang katatayuan, binago ng Diyos yung kanilang status sa harap ng Diyos. Kasi sa English yan, in-identify ng Diyos yung kanyang sarili. Na mula ngayon, mananahan ako sa lupang ito. Mula ngayon, ikaw Abraham, ako ay magiging Diyos mo, ikaw ay magiging bansa ko. Yun ang ibig sabihin. Binago yung status o katatayuan. Ito rin mga kapatid, yung paliwanag ni Jesus dun sa mga Pariseyo. Nagkaroon ng usapin sa Bagong Tipan. Nagkaroon sila ng usapin tungkol dun sa kaloob sa templo sa ika-23 kapitulo ng Mateo. Ang usapin, alin daw ba yung mas mahalaga? Yung susumpa sa templo na luklukan ng Diyos o sa ginto na nasa loob ng templo na luklukan ng Diyos? Ano ba yung importante? Yung templo o yung ginto sa loob? Sa ika-9 na talata, ito po ang sabi. Kayong mga bulag, ang kausap niyo dito yung mga Pariseyo. Sapagkat alin baga ang lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog? Sa madaling salita, ano ba ang nagpapabanal? Ang templo ba o ang nananahan dito? Ito yung punto ni Jesus. Ano ba ang nagpapabanal? Yung templo o yung presensya ng Diyos na nasa loob ng templo? Pagkat bago dumating ang mga Babylonia, bago dumating yung mga lumulusob na taga-Babylonia, ang sabi ng Biblia ay ikabod, umalis yung presensya ng Diyos. Naiwan yung templo, kaya napasok yung templo at napuksa lahat ng mga tao sa loob ng templo at sa Jerusalem. Napatag nila yung itinayo ni Solomon na pagkaganda-ganda ng templo kasi umalis yung presensya ng Diyos. So alin ang mas mahalaga? At alin ang nagpapadakila o nagpapabanal? Ang templo o ang presensya ng Diyos na nasa loob ng templo? Palagi ko po maliwanag to, ano? Anong nagpapabanal kay Abraham? Si Abraham na may likas na kabanalan o yung Diyos na pumili sa kanya? Anong nagpapabanal? Yung lupang Kanaan o Diyos na nagpasyang manahan sa lupang pangako? Ang punto natin, dahil ang Diyos ang pumili, siya yung nagpapabanal, siya yung nagbabago ng katayuan nitong dalawa, ng lupa at ni Abraham. Hindi likas sa kanila yung pagiging banal. Hindi ito tungkol sa pagbabagong buhay o kagandahang asal. Ito ay may kinalaman sa katatayuan nila sa Diyos. Kung magkagayon, hindi na usapin ang lugar ng pananambahan natin ngayon. Hindi na usapin ang laki o ganda ng gusali. Hindi na usapin ang palamuti sa loob nito o gaano kalaki ang paradahan ng mga sasakyan. Hindi na hindi na kompetisyon ng mga iglesia ngayon ang magpalaki ng mga gusali. Kapagkat hindi itong importante. Ang importante, o ang usapin dito, yung mga sumasamba ba sa Diyos ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Nananahan ba ang presensya ng Diyos sa mga taong nasa loob ng gusali? Yun ang mas mahalaga. Napansin niyo po siguro na binibigyan ko ng diin na hindi natin pinag-uusapan ng pagbabagong buhay o ang pagpapakabait o ang kagandahang asal. Sa akin pong pagtataya, hindi ito ang layunin kung bakit nasulat ito pong pinag-uusapan natin ngayon. Sapagkat hindi ito tungkol sa kasaysayan ng tao. Hindi ito tungkol kay Abraham. Ito ay tungkol sa kasaysayan ng Diyos at sa pangako niya kay Abraham at sa gagawin niya kay Abraham na pagpapala at sa gagawin niya sa buong mundo sa pamamagitan ni Abraham. Hindi ito tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos. Ngayon, hindi ko rin naman po sinasabi na hindi tayo dapat magbagong buhay o gumandang asal. Ngunit, sa akin pong pagsasaliksik,
ang pagbabagong buhay ay dapat likas na bunga ng pananahan ng Diyos sa tao. Kung meron kang banal na spirito sa iyo, nang sabi ni Apostol Pablo ay nananahan sa atin, ang likas na dapat mangyari o tugon natin sa Diyos ay magbagong buhay, gumandang asal, sumamba sa Diyos, magmahal. Ang sabi sa kasulatan, Roma Kapitulo 8, talatang 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos. Sa lupang pangako, nagpa siya ang Diyos na manahan. Sa tabernakulo ni Moises, nagpa siya ang Diyos na manahan. Sa templong itinayo ni Moises, nagpa siya ang Diyos na manahan. Pero sa pagkakataon ngayon, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang sabi ni Apostol Pablo, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Hindi na nananahan ng Diyos ngayon sa mga gusalig gawa ng tao. Ang mahalagang salita dito sa Roma 8:14, ang mahalagang salita ay pinapatnubayan. Sa salitang Ingles ay led, or dapat ang mas maayos na salin dito, inaakay. Ang mayroong Santong Espiritu ay hinaakay ng Diyos sa katwiran, sa kabanalan. Karamihan sa mga sermon na aking narinig, binibigyan ng prioridad si Abraham sa salaysay. Kung si Abraham talaga ang bida sa salaysay o sa kwento, marahil ang paksa paano sumunod si Abraham? Anong ibig sabihin ng pagsunod? At yung mga papaano, yung mga how-tos. Ngayon, ang pagkakaunawa ko po, hindi ito teksto ng how-tos. Hindi tungkol sa kung papaano. Ang usapin po dito at ang sentral na katauhan dito ay ang Diyos. Ang salaysay tungkol sa Diyos at kung ano ang plano niya para sa buong mundo. Pakinggan niyo po ito. Kung paanong itinaboy ng Diyos ang tao mula sa Eden at ikinalat ang tao mula sa Tore ng Babel, ay gayon din namang muli na iipunin ng Diyos ang mga tao mula sa iba't ibang wika, lahi at bansa sa pamamagitan ni Abram. Sa pamamagitan ng kanyang pananahan sa presensya ng lupang pangako. Sa tabernakulo, panahon ni Moises, sa templo na tinayo ni Solomon. Ngunit pagdating ng bagong tipan, ang sabi ni Juan sa unang kapitulo, pang-apat na 14 na talata, ang Diyos ay bumaba at nagkatawang tao. Nanahan siya sa katawan. Ang presensya ng Diyos ay ang Diyos ay nagpasyang manahan muli sa piling ng tao. Sa huling araw, nagpasya po ang Diyos na manahan sa ating muli. Kaya ang pangalan na ibinigay kay Propeta Isaias doon sa kanyang hula ay Emmanuel, ang pagkakatawang tao ng Diyos, ang pananahan ng Diyos sa gitna natin. Kung ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng kasulatan, ano ngayon ang mensahe ng Diyos para sa atin na gamit ang teksto na ating pinag-uusapan? Nung dumating po si Abraham sa Kanaan, nandun po yung mga Kananeyo. Sa talatang 7 at 8, ang sabi ng Biblia, nagtayo si Abraham ng altar. 2 beses inulit, talatang 7 at saka talatang 8. Para saan ba yung altar na tinayo ni Abraham? Dahil pinakuan siya ng Diyos. Pero may squatter na yung mga Kananeyo. Ito'y paraan ni Abraham para markahan o angkinin ang lupain na ipinangako ng Diyos. Hindi naman niya, wala naman siyang mga sundalo para paalisin yung mga Kananeyo. Wala siyang katulong para paalisin yung mga Kananeyo. Ang ginawa niya bilang act of faith o akto ng pananampalataya, inangkin niya yung lugar. Naglagay siya ng altar para sabihin niyang ito ay pangako ng Diyos, akin to. Anong ibig sabihin nito sa panahon natin? May isang prinsipyo ako naiisip. Yung prinsipyo ng paghihintay. Ang pangako ay lagi may kaakibat na paghihintay. Ang paghihintay ay bahagi ng ating pananampalataya. Sa makatuwid, ang ating pananampalataya habang tayo naghihintay ay sinusubok, pinapanday, pinapatibay ng paghihintay. Kung kaya't, ang sabi nila, hanggang kailan ba matatapos tong COVID-19, itong quarantine na to? Huwag nating kakalimutan mga kapatid na may plano ang Diyos. Kasi may plano ang Diyos kay Abraham. May plano ang Diyos sa lahat ng mga wika, bansa at lahi. May plano ba ang Diyos ngayon? O ito bang COVID na to, panghabang panahon na to? Ang prinsipyo dito, prinsipyo ng paghihintay.
Ang paniwala ko po may plano ang Diyos. At yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. May plano ang Diyos. Itong Diyos na ito ay hindi kaprisyosong Diyos. Itong Diyos na ito ay Diyos na nag-iisip, matalinong Diyos, nagpaplano kapag mahal niya tayo. Gusto niya tayong abuting muli. Kung meron man mensahe sa atin ngayong gabi, ay yung mensahe ng paghihintay. Hindi po panghaba buhay ang nangyayari ngayon, itong COVID-19. Kung kaya, ang kasabihan nila, kapit lang sa Panginoon, pagkat may plano ang Diyos. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. At salamat sa pakikinig.